Baka sila kabado kaya pinipilit nilang impeachment. Namama sa dilim ang mga kagwang. Good evening po, Sir Badong, at sa lahat na po, stay safe po sa lahat. ID. Maaga na laos, si Babalina. Paano? Isa lang ang dialogue, debate. Yan din ang logic ni Gadon. Kopyahan lang naman yung mga yan. Naging 32 million na nga. Ayaw nilang i-upgrade yung utak nila eh. Si BBM din, talo kay Lenny. Baka sa 2028 maging 64 million pa yan. Ang laki na naman ng utang na loob ng government employee, sabi ni Claire. Holiday lang na lang daw ang pasok ng gobyerno. Pagpatak daw ng 12:01 noon, uwian na. Bida na naman si BBM. Dati na po yung holiday na yan, di po sila nag-create niyan. Sabi ni Atty. Glenn Chong, hindi lang 16 million ang boto ni PRRD. Bawasan nilagay kay Rojas para hindi masyadong malaki agwat. Alam nyo, tapos na po yun eh. Palagay nyo na po. Palagay nyo na 16 million lang kay Duterte. Paano po yun po bago maglingkod si Duterte? In fact, wala pa naman national office si Duterte. Di pa po natin siya kilala. Ako nga, hindi ko kilala yan. Ko pa binoto yan. Hindi ako bumuboto talaga nun. Ngayon, nung si Duterte na, putang galing pala nitong tao na to. Kailan ba natin napatunayan na magaling si Tatay Digong? Nung naging presidente na. 91% ang kanyang mga rating. Ibig sabihin, yung hindi believe sa kanya nung simula dahil hindi siya kilala, kaya 16 million lang. 'Di ba? Kita mo yung boto ng anak niya, 32 million na. Ibig sabihin, yung mga hindi siya kilala dati na nayayabangan lang na ano bang gagawin nito, yabang-yabang. Tapos napakita niya na ibang klase pala. Iba po ang ginawa ni Tatay Digong, hindi niyo po masabi na walang bumilib sa kanya. Kung ang boto niya 16 million lang, nung tapos ng term niya, 32 million na doble na. Bakit? Yan yung boto ng anak niya eh. Wala naman, huwag kayong maniwala na doon pa lang, yung mga loyalista, botohan pa lang, ayaw na nila kay Sara Duterte. Yan po ang katotohanan. Kapanalo nga, binabanatan na kagad yan. Kaya yan 32 million ni BP Sara, kanya yan. Sila ang nakinabang kay BP Sara, hindi po the other way around. Meron ba kayong larawan na si BP Sara nakikiusap sa Ilocos? O maraming picture na yung mag-ate pumupunta sa Davao at nagdedeklara na kahit kunin lang na Vice President ni BP Sara si Bongbong Marcos. Yun lang ang pangarap ni Aimee nun. Ngayon alam na natin na ang puppet master na kumukumpa sa loyalistang vlogger ay nasa opisina ni Sando Marcos pala. Si BP Saha. Siraan si BP Sawa. Bakit nung si Marroas ang picture sa palengke, doon nagsimula si Mr. Palengke? Kaya gano'n na din ginagawa nila Lenny at Risa? Kasi dati effective kay Marroas yun. Nag-number 1 na sa senador. Hindi na nga effective nung tumakbo si Marroas eh. Alam mo, walang mga innovation yan eh. Ngayon, nagtatabas naman ng damo. Tarantaduan mo. Mga palabas na ganyan. Sasakay sa kolong-kolong na 8 kayo. Buti kung
2016, 2 pa kami ni misis na botante sa family namin. Ngayon 5 na kami boboto para kay VP Sara sa 2028. Ah, 24,000 yung kay FPRRD, nagdagdag bawas lang, nabasa ko lang. Hindi nga po, kahit na nga po 16 million, palagay nyo ng 16 million. Wag nyo nang, nadadagdagan po ang botante. Nung nagsimula si Tatay Digong, 16 million lang ang bumoto sa kanya. Nung natapos siya, 32 million ang boto niya. Kasi boto ni Digong, boto ng anak niya eh. Eh yun naman. 2016, ayan. Si BBM, walang no. Walang no. Para puro yes lang. Kahit ang totoong boto ni Duterte ay 23 million times 2. Si Guanzo na lang kahit Pirming Dilawan, pero si Sawa ang mananalo. Boss Buds, hindi ba mas okay kung diretso na sa Senado yung impeachment para matapos na, di ba? For sure, after that, wala nang boki kay sa HOR kasi olats. Okay nga yun. Gusto nga natin yun. Kaya nga bloodbath dun sa Senado. Ang problema, ayaw nila eh. Bakit nga nila ayaw? Wala nga silang ebidensya. Bakit mo natiyak ba dong na wala silang? Kung may ebidensya po sila, nilabas na nila. Paulit-ulit ako rito eh. Yun nga pong si Mary Grace, hindi nila tinatantanan. Hindi naman ebidensya yun. Yung pang may ebidensya sila. Boss Baz, hindi ba mas o yan? Mabuhay ka, Sir Badong, Zero Legacy, nada. Pendalo Legacy, Trillion Wars, Kurakot, PRRD, Abduction to ICC Legacy, etc. etc. All historical wars. Correct. Pinaka-wars na presidente. Pinakamalaking utang, pinakamababang piso, pinakakonting turista, pinakabagsak na turismo. Boss, good PM, late ako. Solid po ang 32 million boto ni BP Sara. Si PRRD salitang meron pa lang, meron ng epekto. Si BBM hanggang salita lang. Eh salita na nga lang eh. Kinukontra pa yung sariling salita. Dati, bago kontrahin ni BBM yung sarili niyang salita, papalipas ka muna ng 1 linggo o 1 buwan bago niya kontrahin yung sinabi niya. Ngayon po, palala na eh. Sa isang sentence eh. Itutuloy natin ang libreng sakay pero ititigil na natin ang libreng sakay. Sa isang sentence, magkakontra na eh. PRRD sa tanong lang boss, pasadya ba t-shirt mo? Ito po, tatak ko po ito. Pero luma na to eh. Tatatak uli ako ng mga bago. Sadya ba? Tinatakan ko lang po. Tama. Boss Buzz, nagdedebate kami kapatid ko, BBM siya, solid Duterte ko. May naluloko pa palang mga trolls ni Bangag. Ganito po ganito po. Alam po ninyo, ito pong panahon natin, masyado na pong politicize ang mga tao. Kaya yung mga pangarap nila na siraan si BP Sara para sila manalo, hindi pa rin kayo mananalo kasi hindi rin naman namin kayo iboboto. Duterte pa rin po iboboto namin. Halimbawa po, minalas kami. Talagang nagawan nyo ng paraan. Diba? Napalayas nyo si BP Sara. Hindi napatakbo si BP Sara. Meron pa pong mga Duterte na pwedeng tumakbo. Pipilitin po natin si Baste. Ano bang pinangangambahan ni Claire Castro na baka hindi itutuloy ng susunod na administrasyon ng programa ni BBM? Lalo pa kung Duterte ang nanalo. Hindi nga po niya masabi kung ano yun eh. Ang sabi niya, ang naisip niya, si BBM daw po ang nagpasimula ng investigasyon sa flood control. Dati kasi wala namang issue ng flood control eh.
Sisikapin ko talaga magpa-register sa embassy for 2028. VP Sara Presidency. Yan, tama yan, Lulu. Libreng sakay daw ang konyo. Ang Boss Buds, nanginginig na naman ngayon ang HOR. Natatablahin na sila ng mga lawyer ni VP Sara. Pang secrecy law. Mag-iiyakan sila, boss. Oo. Lalo na pag nanindigan yung mga taga-bangko na hindi namin Sir, yung mga naloloko, yung mga taong hindi exposed sa social media. Kung hindi na pala natutulog si BBM at ang gabinete niya, the best advice we could give them is to resign. Tama na ang pagkakalat nyo dahil lagi pala kayong puyat. Magpakita po kayo ng doktor na nagsasabi na mainam ang pagpupuyat. Ano nagawa ni BBM na dapat ituloy ang susunod na presidente? Yun na nga ang question natin. Ibig mo sabihin, boss, pag natalo si BP Sara sa 2028, 100% dinaya. Posible ba siyang dayain? Hindi po. Mahirap pong dayain yung mga Duterte kasi landslide. Kaya kulang kayo. Kinakabahan si BP Sara eh. Tignan nyo yung real talk po. Yung mga taga Mindanao na congressman. Silang kabado kasi mapipilitan sila na sumuporta rito sa impeachment, magagalit sa kanila yung kanilang mga constituents. Ang nagawa lang ni BBM yung Mount Kamuni. Sindikatong gobyerno. Na to. Hindi pala solid DDS ang Mindanao, unti-unti nang lumalabas ang oposisyon. Ito yung mga chismosong vlogger eh. Huwag kayong makialam sa politika. Mga tukmul kayo. Matagal ko na to, Nico David, di ba? Lahat ng chismis alam nitong hayop na to. Oy, Nico David, panchismis lang kayo. Kung kayo nagkakaroon kayo ng mga clout sa kachichismis nyo, ito yung mga bumabanat kung kani-kaninong artista, di ba? Parang Rendon ba to? Huwag kayong makialam sa politika, Nico David. Lalabas ang kabubuhan nyo rito. Di pala solid DDS sa Mindanao. Unti-unti nang lumalabas ang oposisyon. Kasi uso politika, kaya yan, nakikisawsaw sa politika yung mga yan. Yung mga chismis vlogger katulad nila Rendon. Ang mga kahilera nyo sila FLM. Doon kayo, wag kayo sa politika. Yung magkwentuhan kayo ng mga chismis, mag-away-away lang kayo, yan lang para sa inyo. Dahil ang mga political vlogger, matatalino, matatalino kayo sa chismis. Huwag kayong sumama sa amin. Makikialam na naman kayo na hindi mo nga alam eh. Ang DDS, ang mga Duterte, ang tunay na oposisyon. Malabas na raw ang yun. Ni hindi mo alam kung anong meaning ng oposisyon. Naloloko ka ng mga dilawan sa oposisyon. Meron bang oposisyon na naka-oo kay Marcos? Alam mo ba meaning ng oposisyon, Nico David? Oposisyon lang, di mo pa alam eh. Sasawsaw ka pa sa politika. Naririnig ko madalas yan pag may mga chismis sa mga artistang babae, mga chismis sa mga kapwa vlogger. Yan lang, hanggang dyan ka lang. Huwag kang makialam, huwag kang magtangka. At magmumukha kang bobo rito. Malalantad ang kabubuhan nyo. Si Models of Manila nga, nalalantad yung kabubuhan. Kayo pa. Vlogger na yun. Okay na yan, sikat kayo. Nila Rendon, okay na yan ganyan. Buti pa si Rendon.
Mahilig lang makialam sa mga buhay ng mga artista, gano'n lang. Huwag kayong magkakamali na makialam. Lumalabas na raw oposisyon. Eh, oposisyon nga yung mga Duterte, mga bugok ang naloloko pa naloloko ka pa pala sa meaning ng oposisyon, makikialam ka pa sa politika. Yan yung problema dito sa mga tokmol na 'to, eh. Uso ang politika kaya sila makikipolitika rin, aking binabasa. Magbasa rito sa ating mahiwagang cellphone. Tamang pang sa ano yun, liquid? Eto na ngang mga Duterte ang pinaka-solid, eh, 'di ba? Sa kasaysayan po ng Pilipinas, yan lang po ang nakapag-solid ng Mindanao, yang mga Duterte. Kaya lang, na nawala na naman yung mga komento niyo, eh, dito na naman uli ako. Pasa tayo. Ngipin lang malaki diyan kay Nico David. Napakawalang kuwenta ng taong alam ko mga tsismis-tsismis lang 'to, eh. Yung mga away-away lang ng mga vlogger, ewan ko, pasensya na, hindi kasi ko ano, ano pa kaya pinag-aawayan nilang mga vlogger 'no? Ang hirap siguro mag-comment content ng mga katulad nila na away-away lang. Pero believe ka kay Francis Leo Marcos, puta wala, minsan pinanonood ko, ano ba kumakain lang 'tong tao na 'to magyayabang, Aquafina tayo, Aquafina, puta, parang may nanonood pa rin dun. Okey pa dati, eh, yung namimigay pa ng mga bigas-bigas, talagang talagang ano, meron pa siyang Tagurino na ano, 'di ba? Yung parang, pero ngayon, eto kinakain natin mahal dito. Ayun lang ang yun lang ang content nun tapos ang daming nanonood. Ayos. Kanya-kanya talaga, eh. Lalo naman 'tong mga Nico David na 'to, dati may mga may budol talaga si ICI, Boss Buds, nagsayang lang ang pera natin. At saka hindi lang 'yan pera natin, Master Ace, yung panahon ba, Merlin Reyes, kala ko si Manilyn Reyes na, Reyne. Good morning, Sir Buds, watching from Hong Kong. Buhay kayo diyan sa Hong Kong. Kung gusto ko ng bumalik sa Hong Kong, bayaran 'yan ni Tambi. Jennifer Kadungog, dating mga taga-BSP nagsabi na bangkarote na ang bangag admin. Halata naman, eh, kita mo hindi na nila mailigtas yung ano, yung tama, Sir Buds, we need to show DDS power again for landslide, yung nahihirapang manipulahin ng COMELEC. Correct. Luminary ni 2000 yan ay si Pimentel. Boss, kung may isang bagay akong nagugustuhan kay BBM, yung kaya niyang bumuhay ng namatay na caregiver. Imagine kinukuwento pa lang niya na bubuhayan ka na ng ang gulo 'no? Kaya hindi na talaga yun magkakontra rin. Nadulas siyang si Nico, binabayaran siya, bugok yan, eh. Oposisyon ng mga tanga yan. Ngipin lang malaki yan. Si Coach Bokbok din, eh, at least si Coach Bokbok political vlogger talaga. Ang ayoko po kasi yung mga alam mo ng walang alam sa mga politika tapos mamumuliti ka para kawawa naman yung mga vlogger ni BBM na
chance na nila 'to na kahit mawalan sila sa ay, minsan napagkakatuwaan ko din yung mga hindi sikat na mga vlogger, yung kung sino-sino lang na nagla-live pinanonood, ano kaya sinasabi nito? Kaya pala hindi sumikat 'to. Pero eto talaga ang hanggang ngayon ang pinagtatakaan ko kaya nga sabi ko, "Putyag gagayahin ko rin 'yan, gagawa rin ako ng isang channel." Kinakailangan ko lang matuto na mag-AI. Kinakailangan ibaboses ko, iibahin ko mukha ko. Kasi yung ginagawa nila ano, nila PH Update tsaka ni Reaction, sabi ko, "Anong ginagawa ng mga 'to?" "Eto po panoorin po natin, Eto panoorin po na." Puta makikita mo daan libo yung views, oh. Walang kahirap-hirap. Mag-i-intro lang ng konti, "Nagalit si Marcoleta. Ano, ito po panoorin po natin kung papaano nagalit si Marcoleta." Sabay ipe-play na yung tape, oh, ay yung ano record. 100,000 minimum, ayos. Samantala si Badu puta may mga paghahanda-handa ka pang ginagawa, kaya magke-create ako hindi niyo makikilala ako pala yun. Gayahin ko na lang din yan si mga PH ni "Narito tayo ngayon, panoorin natin si Marcoleta na inaaway si Garin. Ayan, panoorin natin." Sabi mo, "Secretary, paano nangyari?" Ano 100,000 Badong po kung ano-ano pinaggagawa. Hindi po ako galit sa kanila, wala. Sinasabi ko lang yung mga naiisip ko. Ang galit ako yung mga hindi naman mga political vlogger. Sir, yung congressman namin sa South Cotabato na si Hernandez, na isa sa 54 na pumirma sa impeachment ni BP, pinutakte siya sa Facebook. Oh, loko. Boss, meron na bang possible senatorial lineup for BP Sara? Ba kayo nakikinig? Sabi na nga ni BP Sara, may nililigawan na siya. Si Marcoleta nga. Ang hula ko, si Marcoleta yung nililigawan niya. Efren Infante. Kasi kung yung iba yan, nangangampanya na yan ngayon. Si Marcoleta kasi yung magtatrabaho muna eh. Grabe ang kalagayan ng Pinas, Boss Badong. Dinaig pan 2 years pandemic. Good evening po, Boss. Buds like Dan. Attorney Baligod posted maletas sa Gulfstream jet na hindi AI. Yun din po ba ang ginamit sa pagdukot kay PRRD? Wala po akong ideya sa mga tawag po sa mga jet eh. Hindi po ako pamilyar sa mga... Watching pala from Denmark, sir. Pinoy. Best recycle craft idea. Galing ng ano. Late na ako, Wilfred Riz. Sa sobrang mahal ng bilihin ngayon sa BBM admin, Boss Buds, para na rin na lockdown ng mga tao ngayon, hindi na rin makalabas dahil sobrang mahal ng gasolina.